Tunay ngang kahit gaano ka pa kayaman, walang saysay ang lahat kung wala ka namang pamilya. Ganoon kasi ang nararamdaman ni Skyler Revendez. Nasa kanya na ang lahat, hinahabol ng mga babae at successful businessman. Ngunit hindi naman siya makaramdam ng saya dahil hindi niya kasama ang babaeng mahal na mahal niya. Iniwan siya nito 5 taon na ang nakararaan ng walang paapaalam. Ngunit kahit ganoon, umaasa si Skyler na muli silang magkikita. Hala sir, kawawa naman yung bata. Nag-iisa sa playground. Wala sanang, itigil mo muna ang sasakyan. Utos niya sa driver. Sumunod naman ito at tumigil muna sa pagmamaneho. Bumaba siya ng kotse para lapitan ng bata. Nakaupo ito sa swing at tahimik lang habang may malalim na iniisip. Bakit nag-iisang isang batang tulad mo dito? Tanong niya sa bata. Nang mapatingin kay Skyler, ay napatayo ito. Animoy natakot ito sa kanya, kaya ganoon ang naging reaksyon. Aalis na sana ito pero kanyang pinigilan. Hindi ako masamang tao, kaya hindi kita sasaktan. Nakampante na ang batang lalaki. Bumalik ito sa pagkakaupo sa swing. Umupo naman siya sa katabing swing ng bata. Hindi safe para sa isang batang katulad mong mag-isa sa ganitong lugar. Mas hindi po safe sa amin. Kumunot ang noo niya sa sinabi ng bata. Anong ibig mong sabihin? Saglit itong nag-isip na para bang may gustong sabihin sa kanya, pero mas piniling tumahimik. Matthew, nandyan ka lang palang bata ka. Alalang-alala ang mami mo sa'yo. Lumapit sa kanila ang isang babaeng naka-uniformeng pangkatulong. Pero yaya, ayoko sa bahay. Hindi pwede. Pauwi na ang daddy mo. Napapakamot pa ito sa ulo. Malayo bang sa inyo dito? Ihahatid ko na kayo. Presinta niya sa katulong. Talaga sir? Ayos lang ho. Medyo maglalakad din kasi kami ng alaga ko. Tumango lamang siya rito. Tuwang-tuwa tuloy ang babae. Balik katabi niya ang bata sa passenger seat habang sa unahan naman ang yaya nito. Sir, pamilyar po kayo sa akin. Parang nakita ko na kayo. Hindi ko lang talaga matandaan kung saan. Natawa ang driver ni Skyler. Dahil CEO ang boss ko, hindi niya nga lang niyayabang. Napailing na lang tuloy siya. Hindi niya nga iniyayabang, ito naman ang nagyayabang. Dito na po kami, salamat po. Nauna itong bumaba, tsaka inintay ang alagang bata. Pinanood niya lang ang dalawa nang biglang may lumabas sa harap ng bahay. Mami! Lumapit dito ang batang lalaki at yumakap. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ni Skyler nang mapagtanto kung sino ang babae. Walang iba kundi si Ivy. Ang girlfriend niyang iniwan siya 5 taon na ang nakakaraan. At anak nito ang batang nakita niya sa playground. Matthew, bakit ka umalis? Nag-aalala si mami sa'yo. Nasa loob na sila ng bahay. Abot-abot ang kaba ni Ivy kanina matapos sabihin ng maid sa kanya na bigla na lamang nawala ang anak niya. Mabuti talaga at nakita ang bata ng yaya nito sa playground. Mabuti na lang po ma'am, mabait na lalaki ang nakakita sa kanya bago po ako. Napatingin siya sa katulong. Lalaki? Opo ma'am, naka-business suit nga po at sabi ng driver, CEO daw po yun. Hindi ko nga lang po alam ang pangalan. Paliwanag pa nito, hindi na siya umimik pa. Mahalaga ay ligtas ang anak niya. Huwag na sana itong makarating pa sa sir niyo. Tumango naman ito bilang tugon sa kanya. Maya-maya ay dumating na ang asawa ni Ivy. Miguel, baka pwede mong baguhin ang pakikitungo mo sa bata. Oo, hindi mo tunay na anak si Matthew pero sana. Masama siyang tiningnan ng lalaki. Ilang beses na ba ako nag-a-adjust para sa anak mo? Pero palagi niyang pinapainit ang ulo ko. At kapag naubusan ako ng pasensya ay kasalanan ko pa. Ang sinasabi ko lang, hindi na siya nito pinansin. Tumungo na ito sa ikalawang palapag ng mansyon. Naiwan si Ivy na nalulungkot para sa anak niya. Hindi kasi nito alam ang katotohanan na tanging siya lang at si Miguel at ang mga magulang nila ang nakakaalam noon. Buong akala niya, sasabay sa kanila ng kain si Miguel, ngunit umalis rin ito agad. Gaya ng nakasanayan, sila na namang mag-ina. Kahit naman noong nasa ibang bansa pa sila'y ganoon na. Mami, bakit po ganun si daddy sa akin? Natigilan si Ivy sa tanong ng bata. Napatingin din siya sa katulong na naaapektuhan na rin sa sinabi ng alaga.
Mahal ka ng daddy mo, baby. Sadyang busy lang siya sa work. Anya sa anak, hindi ito umimik at nagpatuloy lang sa pagkain. Samantala si Skyler, animoy wala sa kanyang sarili. Hindi pa rin mawala sa isip niyang nakita kanina. Hindi siya pwedeng mamalikmata. Alam niya kung ano ang kanyang nakita. Sir, napatingin siya sa kanyang sekretarya nang bumalik ang ulirat niya. Yes, kailangan po ng pirma niyo. Inabot nito ang file sa kanya na agad niya namang pinirmahan. Paglabas ng kanyang sekretary, inopen ni Skyler ang kanyang cellphone. Agad na bumungad sa kanya ang pagbabalik nila Ivy at ng pamilya nito sa bansa. Sa ilang taon na yon, sinubukan niyang ipahanap ang babae, ngunit walang makahanap dito. Kaya ngayon lang siya may nalaman tungkol dito. Ngunit ang hindi niya matanggap ay kasal na ito kay Miguel de Vera at may anak na rin ng 2. Ibig sabihin, yun ang batang tinulungan niya. Ang babaeng hinihintay niya ay pag-aari na pala ng iba. Nakaramdam ng galit si Skyler. Kung hindi dahil sa magulang ni Ivy, hindi iyon mangyayari. Halatang inilayo ng mga ito ang babaeng mahal niya para maikasal sa lalaking yun. Pero hindi, babawiin niya si Ivy sa mga ito at handa siyang tanggapin ang batang yun kahit hindi niya pa ito anak. Pagsapit ng hapunan, dumating sa bahay nila Ivy ang kanyang magulang. Sinalubong naman ito ni Miguel na may ngiti sa labi. Napakagaling naman talaga nitong magpanggap. We're okay. Inakbayan pa siya sa harap ng kanyang mga magulang. Peki na lamang siyang umiti sa mga ito. Pagkatapos, nauna na si Miguel sa dining. Naiwan tuloy si Ivy at ang kanyang mga magulang. Ngayon na nasa Pilipinas na tayo, huwag mo nang subukan pa na gumawa ng kalokohan. Ang daddy niya, napatingin siya sa mga ito. Tulad ng ano, dad? Hanapin si Skyler? Yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi niya na pinansin pa ang mga ito. Bagkus, nagtungo na rin siya sa dining area. Mabuti na lang talaga tulog na ang anak niyang si Matthew. Ayaw niya kasing patuloy pang masaktan ng damdamin ng bata. Lalo pat ramdam din ito na tila ba ayaw ng mga magulang niya rito. Kinabukasan, maagang gumising si Ivy. Tulog pa ang kanyang anak sa kanyang tabi. At si Miguel, hindi sila nagtabi ng lalaki. Kaya nga si Matthew ang katabi niya sa kama. Matapos mag-ayos ng sarili, ay bumaba siya. Nakaramdam siya ng saya nang malamang nakaalis na raw si Miguel. Magluluto na sana siya nang biglang sumulpot ang maid na nag-aalaga sa anak niya. Ma'am, may naghahanap daw po sa inyo sa labas. Kumunot ang noo ni Ivy. Sino raw? Kayo raw po ang gustong makausap. Sumunod naman siya rito at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang mapagsino niya ang lalaki. Skyler? Nautal pa siya sa pagkakasabi ng pangalan ng dating kasintahan. Bumalik na pala kayo. Seryoso ang mukha ng lalaki. Ngunit ang ipinagtaka niya ay ang suot nito. Kung sa bagay, sa ilang taon na yon marami nang nag-iba. Pero ang nararamdaman nito para sa kanya, nandoon pa rin ba? Mabuti pa umalis ka na. Anya kay Skyler pero hindi ito sumunod. Bakit ko gagawin yun? May asawa na ako, Skyler. Kaya hindi na tayo pwede. Sa estado mo ngayon, sigurado ko na makakahanap ka pa ng iba. Hindi na ako matatakot pa, Ivy. Kahit noon handa kitang ipaglaban sa mga magulang mo. Pero bigla ka nalang nawala. Papasok na ako sa loob. Papasok na nga sana siya, ngunit ayaw nitong pakawalan ng kanyang braso. Baka bumalik ang asawa ko. Hindi ako natatakot sa kanya o kahit pa sa mga magulang mo. Sumama ka na muna sa akin. Wala na siyang nagawa kundi sumama dito, kaysa naman doon sila sa harapan ng bahay mahuli. Mayaman ang lalaking yun, kaya siya ang pinakasal ng mga magulang mo sa'yo, tama ba? Nasa loob sila ng sasakyan, pero nanatili siyang tahimik. Mayaman na rin ako ngayon, Ivy. May pagmamalaki sa mga magulang mo, kaya kaya kitang kunin sa kanila, lalo na sa asawa mo. Napatingin siya rito. Hindi makikitain ng pagbibiro ang mukha nito at halatang nagsasabi ng totoo. Matagal nang tapos ang sa atin, Skyler. Sa'yo oo, sa akin hindi pa. Babawiin ko kung anong para sa akin. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang bahay sa village at umuna itong bumaba para siya'y alalayan. Dito ka din nakatira? Gulat niyang tanong kay Skyler. Sabay silang pumasok sa loob ng bahay.
Pagpasok sa loob, nakita niyang isang portrait ng isang lalaki. My father, sa kanya galing ang lahat ng meron ako ngayon. Pangbawi niya sa pang-aabandonan niya sa amin ni Mama. Pagkukwento nito sa kanya, wala na siya kaya mag-isa na lang ulit ako sa buhay. Magtatanong pa sana siya pero sinagot na agad nito ang pwede niyang itanong. Kailangan ko nang bumalik. Pag-iiba niya ng usapan, humarap si Skyler sa kanya. Why? Because of your son? Gulat ang bumalatay sa mukha ni Ivy dahil sa sinabi nito. Ako ang nakakita sa anak mo na mag-isa sa playground kahapon. Babalik na ako. Ipapahatid na kita sa driver ko. Pero hindi pa ito ang huli, Ivy. Hindi na pinansin pa ni Ivy ang sinabi ni Skyler. Mabilis siyang lumabas. Hindi niya na rin hinintay pa ang driver nito. Napangiti si Skyler. Alam niya, nararamdaman niya na may nararamdaman pa rin si Ivy sa kanya. Samantala si Ivy, sinalubong ng isa sa mga katulong na tagapag-alaga ng kanyang anak. Ma'am, yung lalaki po kanina, siya po ang naghatid sa amin ni Matthew. Kung ganoon, si Skyler ang sinasabi nitong CEO. Wag mong sasabihin sa Sir Miguel mo ang tungkol sa kanya. Tumango lang ito, tsaka niya pinuntahan ng anak na nag-aalmusal na. San ka po galing, Mami? Hindi siya sumagot. Hinaplos niya lang ang buhok ng anak habang ito ay kumakain. Kung ganun ay mayaman na rin si Skyler. Hindi na ito kaya pang tapak-tapakan ng kanyang mga magulang at handa raw siyang bawiin ng lalaki. Ngunit kung gagawin ito yun, masisira lang ang buhay na meron ito na siyang ayaw niyang mangyari. Kinagabihan ay bumalik ang mami ni Ivy sa kanilang bahay kahit nakagabi lang dumalaw ang mga ito sa kanila. Kaya naman laking pagtataka niya kung bakit. Pero paglapit niya sa ina, ay isang malakas na sampal ang ipinagkaloob nito sa kanya. Inatake ang daddy mo. Palagi mo kasing pinapasama ang loob niya. Kahit kontrabida ang mga ito sa buhay niya, mahal na mahal niya sila. Napuno ng kaba si Ivy. Kasama siya ng mami niya na umalis, habang si Matthew, binili niya na muna sa mga maid nila. Ayaw niya kasing pati ang bata ay mag-alala sa lolo. Napahawak si Ivy sa kanyang dibdib matapos makita ang amang nakaratay sa hospital bed. Napatingin siya kay Miguel at sa daddy nito na abala sa pakikipag-usap sa kabilang linya. Tila ba wala ngang pakailamang dalawa sa kanyang daddy. Sinong mag-handle sa business natin, Mama? Nangangambang sabi ni Ivy. Alam niya kung gaano kamahal ng ama ang kanilang negosyo. Wala naman masyadong alam doon ng mami niya. Puro kasi pakikipag-party lang sa mga amiga nito at paglabas-labas lang ang alam ng kanyang ina. Habang siya'y nakapagtapos naman ng business and management. Kaso ang problema, ayaw naman siyang hayaan ng mga ito. In short, walang tiwala sa kakayahan niya. Sana naisip mo yan bago mo pasamain ang loob niya. Sino pa ba? Ang asawa mo dahil pinagkakatiwalaan siya ng dad mo. Ma'am, pwede namang ikaw? Sa tingin mo papayag ang daddy mo na ikaw? Dinaan pa nito yun sa pagtawa. Natahimik tuloy si Ivy. Hindi na siya sumagot kaysa magtalo sila. Doon na rin muna siya nanatili sa labas ng hospital room. Wala kasi talaga siyang lakas na pumasok sa loob dahil manghihina lang siya sa nakikita. Maya-maya pa, lumabas na ang asawa niya at ang daddy nito. Pwede naman na akong mag-handle ng company namin. Nagkatinginan ng mag-ama. Iha, ang asawa mo na lang. Sabi ng father-in-law niya. Aapila pa sana si Ivy sa Ginoo pero nauna na itong umalis. Habang si Miguel ay nahuhuli ng lakad sa daddy nito. Inis siyang hinarap ng lalaki. Huwag mo nang ipilit pa ang gusto mo. Anito bago siya muling tinalikuran at iwan sa kanyang kinatatayuan. Nagpa siya siyang umuwi na lamang. Pagdating sa kanila, niyakap niya ang anak na natutulog. Dito na lang talaga siya kumukuha ng lakas. Ibinalita naman ang tungkol sa pagkakahospital ni Victor Fortaleza. Hindi alam ni Skyler kung matutuwa ba siya o ano. Gusto niyang maging masaya at isipin na baka yun na ang karma nito. Pero hindi niya magawa dahil tsak na malulungkot ang babaeng mahal niya. Si Ivy agad ang pumasok sa kanyang isipan. Kamusta kaya ito? Kaya bukas na bukas, babalik siya sa bahay nito. Kinaumagahan ay kaagad na nagtungo si Skyler kila Ivy. Skyler, pwede ba? Huwag ngayon. Nasa hospital ang daddy ko. I know. Kaya alam ko na mas kailangan mo ko ngayon. Na-hospital siya dahil sa akin. Ako ang palagi nagpapasama sa loob niya. Sinisisi nito ang sarili.
Baka naman parusa na yun. Nag-angat ng tingin si Ivy sa kanya. Umalis ka na lang, Skyler. Pero nanatili itong nakatayo sa kinatatayuan niya. Nasa hospital nga ang daddy mo. Kaya sinong kinatatakutan mo? Mami, sinong... Napatingin sila sa batang kalalabas lang. Halatangang nagulat si Ivy sa anak nito. Kayo po yun! Natutuwang sabi ng bata. Tuluyan na itong lumapit. Anak, pumasok ka na sa loob. Utos nito sa bata pero hindi ito sumunod. Hi Matthew. Bati niya sa batang lalaki. Kilala niyo po ang mami ko? Friend po kayo? Tumingin muna siya kay Ivy at ngumiti tsaka sinagot ang tanong ng anak nito. Yes, magkaibigan kami. Mami, ang bait-bait po niya, hindi tulad ni Daddy. Nahalata naman niya sa babae na hindi nito alam ang sasabihin. Sige, babalik na lang ako. Alagaan mo ang mami mo Biling niya sa bata matapos guluhin ang buhok nito. Pag alis ni Skyler, doon lang nakahinga ng maluwag si Ivy. Kaagad siyang pumantay sa anak para ito ay kausapin. Huwag mong sasabihin sa daddy mong tungkol sa kanya ha. Nagtataka man, tumango ang bata. Mabuti na lang talaga't hindi iniisip ni Skyler na anak nito ang bata, kundi ay yari na talaga. Kinagabihan, umuwi na ang asawa ni Ivy. Kinamusta niya agad dito ang daddy niya. Baka kasi dumaan muna ito sa hospital bago ito umuwi. Ngunit wala siyang natanggap na sagot mula rito. Kaya naisipan niyang sundan si Miguel sa kwarto nila sa itaas. Hindi na kasi ako nakabalik. Gusto ko lang malaman kung okay na. Masamang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Ganun talaga si Miguel pag silang dalawa lang. Pero pag sa harap ng magulang niya, animoy anghel sa kabaitan. Gusto mong malaman ang totoo? Gusto kong mamatay na ang daddy mo para sa akin ang business ninyo. Gahaman pala kayo ng daddy mo Sa inis ni Miguel, lumapit sa kanyang asawa at madiin siyang sinakal. Lumalaban ka na? Galit nitong tanong. Napaubo-ubo naman siya dahil sa ginawa ng asawa. Binitiwan na lang siya nito nang pumasok sa kwarto ang anak niyang si Matthew. Tsaka sila nito iniwan. Mami, daddy ko po ba talaga siya? Bakit po ang bad-bad niyo sa atin? Hindi niya naman magawang sabihin sa anak ang katotohanan. Niyakap niya na lang ito. Habang nasa loob ng kwarto nila ng mami niya, ay minapulot na larawan ng batang si Matthew. Matapos pulutin yun, naupo na muna siya sa kama. Kilala niya ang lalaking nasa litrato. Ang kumausap sa kanya sa playground, na dumalo sa kanila at nagsabing kaibigan daw ito ng kanyang mami. Matthew, anong ginagawa mo? Napatingin ang yaya ni Matthew sa hawak niyang larawan. Tama nga, sa kwarto ni ma'am ko nakita ang larawan ng lalaking yun, kaya pamilyar sa akin. Napataas pa ang isa nitong daliri, ang bata naman nakatingin lang sa kanyang yaya. Teka, naging salita ng tingin nito kay Matthew at sa picture. Ay teka, ano ba tong pumapasok sa isip ko? Napailing na lang ito, tsaka niyaya ang alaga na lumabas na muna doon dahil lilinisin ang kwarto. Samantala si Skyler ay nasa opisina na nito. Natawa nga siya kanina nang malaman na ang lalaking yun ang mangangasiwa sa business nila Ivy, imbis na ang anak ay bakit ang asawa. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit mas mahalaga pa dito ang negosyo kaysa sa mag-ina nito. Pero mas okay nga yun, di ba? Para mas madali niyang makukuha si Ivy, pati na rin ang bata mula rito. Nang araw na yon, ay kasama na ni Ivy na dumalo sa hospital ang anak na si Matthew. Awang-awa nga ang bata sa lolo nito, kahit pa sabihin na hindi ganoon ka-close ang dalawa. Alam ba ni Miguel na nagpunta kayo rito? Tanong ng kanyang mami. Hindi siya sumagot at pinagmasdan lang ang amang nakaratay. Sana magising na si Daddy, Ma'am. Maganda na siya ang nangangasiwa sa business natin. Anya sa ina na napailing na lamang. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Kasi kami nagdaddy mo. Malaki ang tiwala namin, kaya ganoon ka din sana. Iniwan siya nito at ang apo sa loob ng hospital room. Malalim na napabuntong hininga si Ivy. Kung alam lang sana ng mga ito ang posibleng gawin ni Miguel sa kanilang kumpanya. Kinagabihan, kinumpronta niya agad ang asawa pag uwi nito. Saan nyo na ginagamit ng daddy mo ang kumpanya namin? Matapang niyang tanong kay Miguel na natawa lamang. Mabilis nitong sinarado ang espasyo sa pagitan nilang dalawa upang siya ay sakalin. Inuubos mo ba talaga ang pasensya ko? Bakit, may magagawa ka ba? Magsusumbong ka sa mami mo, sa daddy mo?
Maniniwala ba sila sa'yo, ha? Tumatawang tanong nito sa kanya. Pinilit niyang tanggalin ang pagkakasakal, ngunit hindi niya magawa. Sumigaw na naman ang isa sa mga katulong, kaya binitiwan na siya nito. Napapailing sila nang iniwan ng asawa niya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong nito sa kanya habang puno ng pag-aalala ang muka. Mabuti talaga't napatulog niya si Matthew. Hindi na nasaksihan pa ng bata ang ganoong pangyayari. Ang tagal niyo nang nagtitiis, ma'am. Alam na alam nito ang paghihirap niya dahil kahit noong nasa ibang bansa pa sila, sa kanila na ito nagtatrabaho. At si Matthew ang pinaka-focus nito. May hangganan rin ang ginagawa niyang to. Anya sa sarili, tsaka pilit nang umiti. Pero ma'am, bakit po ganoon? Walang pagmamahal si Sir kay Matthew. Napabuntong hininga si Ivy dahil sa naging tanong nito. Wala sanang ibang makakaalam nito. Hindi anak ni Miguel si Matthew. Kung ganun po, sino po ang... Si Skylar ang ama niya. Anya sa katulong na nagpaawang sa labi nito. Makakaasa naman ako sa iyo na walang ibang makakaalam ng tungkol dito, di ba? Tumango-tango ito bilang tugon. Napanatag na siya at tinungo ang anak na natutulog. Naiwan naman ang katulong na si Merly na hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Kaya naman pala ang mukha ni Matthew ay pinaghalong mukha ng mabait na lalaking yun at ng Ma'am Ivy niya. Yun nga lang mukhang hindi alam ng lalaki. Pero gaya ng pangako niya sa kanyang amo, walang dapat na makaalam na ibang tao. Nasaan si Ivy? Muling bumalik si Skylar. Ang yaya naman ng anak nito ang lumabas upang siya'y kausapin. Umalis po silang mag-anak. May pupuntahan. Saan sila pupunta? Basta po pinagbihis ni Sir Miguel ang mag-ina niya. Papasok na sana ito ng kanyang tawagin. Mabuti bang asawa at ama ang lalaking yun kay Ivy at sa bata? Hindi agad ito nakasagot. Alam niya na tuloy agad ang kasagutan. Opo sir. Mabilis niyang nahalatang nagsisinungaling ito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Yung totoo ang gusto kong malaman. Mahal ba ng lalaking yun ang mag-ina niya? Sir, tutulungan niyo ba sila kapag sinabi ko sa inyong totoo? I will. Hindi sir. Napakuyom na lang ang kamao ni Skylar sa kanyang nalaman. Nagpaalam na rin siya sa maid na aalis muna. Pero sa kanyang pagbabalik, kukunin niya na ang kanyang mag-ina. Inasahan na ni Ivy na gagamitin lang sila ni Miguel para magmukhang presentable sa mga tao. Kaya nga nasasaktan siya para sa kanyang anak. Umasa pa kasi ang bata na magbabago ang daddy nito. Matapos ang party na yon, kung saan isinama lang sila para iyabang, ay pinahatid na sila ng lalaki sa driver. Lumbay na lumbay tuloy ang anak niya. Anong problema, Manong? Tanong niya nang bigla na lang tumigil ang kanilang sasakyan. Pagtingin niya sa harap ay may nakaharang na sasakyan. Bumaba na tuloy ang kanilang driver. Nayakap ni Ivy ang anak niya. Natakot rin ang bata. Yumakap ito pabalik sa kanya. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kotse sa party nila. Sisigaw na sana siya pero ikinagulat niya nang makita kung sinong nagbukas noon. Skylar? Anya sa lalaki na ang tanging hinihintay ay ang pagbaba nilang mag-ina sa sasakyan. Bakit po? Akala ko po mabait kayo. Tanong ni Matthew dito. I am little man. Kaya nga sinasave ko kayo ng mami mo mula sa daddy mo. Paliwanag nito sa bata. Tumingin muna kay Ivy ang bata, tsaka ito bumaba na. Kumapit pa ito sa kamay ni Skylar. Siya na lang ang hinihintay ng lalaki na bumaba ng sasakyan. Come on, Ivy. Bumaba ka na. I just want you and your son's safety. Napatingin siya sa likuran ni Skylar. Naroon si Merly, pero mukhang wala pa naman itong sinabi tungkol kay Matthew. Matapos ang ilang segundo, bumaba na rin siya. Get in. Pagpapapasok ni Skylar sa kanya sa loob ng sasakyan, naroon na si Matthew. Nang makapasok siya, pumasok na rin pati si Merly. Saan mo kami dadalhin? Sa lugar kung saan magiging safe kayo ng anak mo. Seryosong tugon ni Skylar sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa ni Merly. Doon niya nakumpirma na nanatili pa ring sikreto ang usapan nilang dalawa. Sa isang bahay sila dinala ni Skylar, pero hindi na doon sa bahay nito sa village. Wow, ang ganda rin po ng house niyo. Manghang-mangha ang batang si Matthew. May ngiti itong pinagmasdan ni Skylar. Walang kaalam-alam ang lalaki na anak nilang dalawa ang bata at hindi ni Miguel. Hindi ba sabi mo sa akin, hindi safe sa inyo?
Pero dito, safe kayong dalawa ng mami mo. Anito sa bata na napangiti lang. Mukhang sumuko na rin ang anak niya na magbabago pang itinuturing nitong ama. Pahatid na muna ang bata sa taas. Utos nito kay Merly. Silang dalawa na lang ang naiwan. Hinahayaan mo lang ang asawa mo na kawawain kayong mag-ina? Hindi siya nakasagot. Sinasaktan ka niya? Nanatili pa rin siyang tahimik, kaya naman nakatikim na siya ng sigaw mula sa lalaki. Sabihin mo sa akin, Ivy, sinasaktan ka ba niya? Ni hindi kita pinadapuan sa lamok noon kahit sa maliit na bahay lang ako nakatira. Tapos sasaktan ka lang ng gagong yun. Kitang-kita niya ang naglalagablab na galit sa mata nito. Ang daddy ko, pwede ko ba siyang puntahan? Dito lang kayo, habang inaayos ko ang lahat. Dito lang kayo ng bata. May sasabihin pa sana siya, pero tinalikuran na siya ni Skyler. Naiwan na lang si Ivy na napapahilot sa kanyang sintido. Samantala sa hospital, ay nasa loob ng hospital room ng daddy ni Ivy si Miguel at ang daddy nito. Bakit hindi pa natin siya patayin, Dad? Tanong nito sa ama. Hindi tayo ang dapat nagagawa. And we need to make sure na hindi tayo ilalaglag ng gagawa nun. Tugon naman ng Ginoo. Napangiti na lang ang dalawa. Nandito pala kayo. Pumasok ang asawa ng walang malay na Ginoo. Kakatapos lang itong kausapin ng doktor. Kamusta ang kumpanya, iho? Okay lang po, ma'am. Nahandle ko po ng maayos. No worries. Peking ngiti ang ibinigay sa ginang. Pinagmasdan naman ng ginang ang asawang wala pa ring malay. Kaya proud na proud sa iyo ang asawa ko dahil alam niyang maaasahan ka. Nagkatinginan si Miguel at ang daddy nito. Napangiti pa dahil ang kausap nila walang kaalam-alam sa kanilang pinaplano. Aalis na po muna kami, ma'am. Paalam sa kanyang mother-in-law. Paglabas ng hospital, napailing na lang ang mag-ama. Matagal na nilang pinapaikot ang mag-asawa. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito. Mamamatay ang ama ng kanyang asawa na hindi alam ang tunay nilang kulay. Ma'am, hindi niyo ba sasabihin kay sir na siya ang ama ng bata? Tanong sa kanya ni Merly. Hindi siya sumagot dahil hindi niya rin alam ang isasagot niya. Lingid sa kaalaman ni Ivy na may nakarinig na sa usapan. Ma'am, maiwan ko na po muna kayo. Anito nang makita si Skyler na pumasok. Naiwan tuloy ang dalawa sa sala. Hindi ko ba talaga pwedeng dalawin ng daddy ko? Anya sa lalaki, ngunit pinakatitigan lamang siya ni Skyler. At sa klase ng tingin nito, para bang mayroon siyang mabigat na kasalanan dito. Pupuntahan ko muna ang anak ko. Paalam niya rito pero mabilis na nahawakan ni Skyler ang kanyang braso. Napalunok si Ivy ng sunod-sunod. Totoo ba? Ang alin? Maang-maangan niyang tanong, ngunit pumasok sa kanyang isipan na maaaring narinig nito ang usapan nila ni Merly. Ang tungkol sa bata. Hindi siya anak ng asawa mo? Nag-iwas siya ng tingin. Ivy, I'm asking you. Ang bata, sinong ama niya? Hindi pa rin siya makasagot. Narinig niya na lang na mahinang natawa si Skyler. Mas gusto mo pang maging ama ng batang lalaking yun kaysa sa akin? All this time, may anak pala ako pero hindi ko alam dahil tinatago mo sa akin. Pinalaki mo ang anak natin na hindi ako ang kasama, kundi ang lalaking yun. Kung hindi ko pa narinig ang usapan, hindi ko malalaman na anak ko pala ang bata. Pupuntahan ko lang. No, nag-uusap pa tayo. Hindi ka aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos. Gusto ko lang malaman. Gusto kong malaman kung bakit ayaw mong ipaalam sa akin ang tungkol sa anak natin. Mas lalo siyang hindi makatingin dito. Hindi mo ko sasagutin? Then go! Bumalik ka sa magulang mo at magpaalipin sa asawa mo. Pero iiwan mo sa akin ang bata. Tumingin na siya kay Skyler. What? Hindi mo pwedeng gawin yun. Why? Ganun ang ginawa mo sa akin, di ba? May anak na pala tayo pero hindi mo sinabi sa akin. Napapahilot ito sa sintido. All this time, ang akala ko anak mo siya at ng asawa mo. Ang daming beses na nating nagkita pero hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo sinabi na akin siya. Dahil tingin ko, narinig niya agad ang tawa nito kahit na hindi pa siya tapos na magsalita. Tingin mo? Paano naman ako? Paano ako nangulila sa'yo? Tapos malalaman ko, dalawa pala dapat kayong pinangulilaan ko. Skyler, nangihinang sabi ni Ivy pero bigla na lang siyang iniwan ng lalaki.
Pinuntahan ni Skylar ang natutulog na bata. Kaya naman pala magaan ang loob niya rito dahil anak niya pala ito. Anak niya si Matthew. Anak nilang dalawa ni Ivy. At yun nga ang masakit sa kanya dahil parang ayaw nitong sabihin sa kanya ang katotohanang anak nila ang bata. Matagal niyang pinagmasdan ang anak na natutulog tsaka lumabas ng silid. Hindi na siya magpapa-DNA test. Sapat na ang nararamdaman niyang lukso ng dugo at ang naging reaksyon ni Ivy kanina habang sila ay magkausap. Saktong paglabas niya ng silid, sumalubong sa kanya ang babae. I'm sorry sa nagawa ko. Paghingi nito ng paumanhin sa kanya, hindi makatingin ng diretso. Gustuhin niya man na yakapin ito agad pero gusto niya ring mapagtanto ang pagkakamali nito. Nilagpasan niya si Ivy, ngunit hinabol siya nito at hinawakan ng kamay niya. Kailangan kong gawin yun para hindi mawala sa akin ang anak natin. Nang malaman nila mami na buntis ako, nagalit sila sa akin. Gusto nilang ipalaglag ko si Matthew. At ang tanging paraan para pumayag sila na palakihin ko ang bata. Makasal kaming dalawa ni Miguel. Siya rin ang ituturing na ama ng bata. Tumingin ito sa mga mata niya. Nakita niya ang pagluha nito. At dahil mahal niya talaga at hindi kayang tiisin, niyakap niya na ito. Kapag nagising ang ating anak, sabihin mo sa kanya kung sino talaga ako. Sunod-sunod naman na tango ang naging tugon nito sa kanya, kaya napangiti na lang si Skylar. Ngayon ay bubuuin niya na ang kanyang pamilya na walang makakasira pa na kahit na sino. Samantala, panay naman ang pagwawala ni Miguel. Pinapahanap ang kanyang asawa at anak nito. Maging ang driver kasi na inutusan niya kahapon na ihatid ang mag-ina ay wala rin. Ibinaling niya ang galit sa mga gamit na mahahawakan, kaya nagkabasag-basag ang mga yun. Hindi niya mahal si Ivy. Wala siyang nararamdaman dito. Pero may mga kailangan pa siya sa babae, tulad na lang ng pagpirma nito. Lalo na kung matutuluyan na ang ama nito, kaya dito mapupunta ang lahat. Pero paano niya magagawa yun kung wala ito? Pina-check niya na rin ang CCTV, ngunit walang kahit anong nakita. Matapos ang pagwawala, umalis ito't doon lang nawala ang takot ng mga katulong. Mami, ano pong sasabihin niyo sa akin? Nakaupo ang bata sa sofa habang nasa harapan naman ito si Ivy. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Si Skylar naman, nasa isang tabit pinanonood ang kanyang mag-ina. May sasabihin sa'yo si Mami, okay? Patawarin mo si Mami kung ngayon ko lang to sasabihin. Hinagkan niya pa ang kamay ng anak niya. Napuno naman ng pagtataka ang mukha ng bata. Si Daddy Miguel, hindi siya ang totoong daddy mo. Anya sa bata habang titig na titig sa mga mata nito. Bumalatay ang gulat sa mukha ni Matthew. Si Daddy Miguel lang ang naging daddy mo kasi siya ang naging asawa ni Mami. Dahil ang daddy mo'y kasama natin ngayon. Napatingin si Matthew kay Skylar na tahimik lamang. Siya po ang daddy ko? Tanong nito habang nakaturo kay Skylar. Mabilis na tango ang naging tugon ni Ivy sa anak niya. Kaagad namang tumayo ang bata para yakapin ang tunay nitong ama. Naluha na lang siya habang pinapanood ang kanyang mag-ama. Lalo na nang buhati ni Skylar ang anak nila. Yun po ang pinagpipray ko, Mami, na sana iba na lang po yung daddy ko. Natutuwang sabi sa kanya. Napangiti na lang si Ivy at nakiyakap na rin sa mag-ama. Pero paano po si Daddy Miguel? Siya po yung asawa niyo, di ba? Nagkatinginan silang dalawa ni Skylar. Si Daddy na bahala dun. Poprotektahan ko kayo sa kanya. Napanatag na ang anak nila at hindi na nagtanong pa. Nang araw na yon, hindi umalis si Skylar para makapag-banding naman ng mag-ama. Siya naman ay masayang pinanonood ang mga ito. Ang kanyang maliit pero masayang pamilya, ngayon ay sama-sama. Kaso lang ay hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang daddy. Kamusta na kaya ito? Hey, iniwan na muna nito ang anak nila para siya'y lapitan. Ayaw niya nang magtago pa ng kahit ano kay Skylar. Kaya sinabi niya na dito ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nag-aalala ako para kay daddy. Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Gusto mo bang ipakuha na siya sa hospital? Hindi naman po pwede. Pwede. Putol nito agad sa kanyang sasabihin. May kakausapin lang ako. Ibinili na rin muna nito ang anak nila. Pinagmasdan ni Ivy si Skylar habang may kausap ito sa cellphone.
Hindi naman siguro nito gagawin ang sinasabi nitong pwede. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tanong ng nurse sa lalaking tatakpan sana ng unan ang ulo ng walang malay na pasyente. Sisigaw pa lang sana ang babaeng nurse, ngunit tumakbo na palabas ang lalaki. Kaagad naman itong chinek ang pasyente. Anong nangyayari dito? Tanong ng ginang. Sinabi naman ng nurse ang nangyari. Hindi makapaniwala ang mami ni Ivy na may gustong pumatay sa kanyang mahal na asawa. Pinagmasdan na lamang nito ang asawang hindi pa rin nagigising. Iho, may gustong pumatay sa daddy mo. Bungad ng ginang kay Miguel na kadarating lamang. May malaking problema, tita. Nawawala si Ivy at ang bata. Balita naman ito sa kanyang mother-in-law. Napahilot sa kanyang sentido ang ginang. Habang si Miguel ay pinagmamasdan ng father-in-law niya na hindi gawang tuluyan ng kanyang inutusan. Saan naman pupunta ang batang yon? Hindi sumagot si Miguel. Kaya nga siya nagpunta doon dahil baka sakaling alam nito. Han, gumising ka na. Hindi ko na alam ang gagawin sa anak mo. Anito sa asawa. Siya naman ay nagpaalam na aalis. Ipinaalam niya lang talaga ang nangyari. Paglabas ng hospital room, doon na pamura si Miguel. Bakit kasi palpak ang kanyang inutusan at si Ivy kailangan niya itong makita? Teka, saan niyo dadalhin ang asawa ko? Tanong ng ginang sa mga lalaking bigla na lamang pumasok sa kwarto ng asawa. Hindi pa rin gumigising ang asawa at dumagdag pa nga sa pinoproblema niya ang anak na si Ivy. Mabuti pa, sumama na lang kayo, ma'am. Ani ng isang lalaki. Hindi naman makasigaw ang ginang sa takot na baka kung anong mangyari sa kanyang asawa. Sumunod lang ito sa mga lalaki na dala-dala ang kanyang mister. Sa likod ng hospital sila dumaan. Wala namang nakapansin sa nangyayari dahil abala ang mga tao. Nagawa na namin, sir. Sinong amo ninyo? Galit na tanong ni Shena. Ngunit walang sumagot sa mga lalaki. Matapos ang paulit-ulit na pag-uusisa kung saan sila dadalhin, ay tumigil na ang sasakyan. Pinababa na ang ginang, samantalang ang kanyang asawa ay ang mga lalaki na ang bahala. Ma'am? Gulat na tanong ni Ivy nang makitang dumating ang kanyang mami at ang daddy niya na dinala ng mga lalaki patungo sa isa sa mga kwarto sa itaas. Kaninong bahay to? Ikaw bang nagpadukot sa amin ng daddy mo? Tanong nito kay Ivy. Mukhang ginawa nga ni Skyler ang sinabi nito, kaya nandoon ang kanyang mga magulang. Ikaw rin ang gustong mamatay na ang dad mo. Hindi pa man niya nasasagot ang unang tanong, ay may panibagong tanong na naman ito. Kumunot ang noo niya. May gustong pumatay kay dad? Si Miguel agad ang pumasok sa kanyang isipan. Pero kung sasabihin niya sa mami niya, maniniwala kaya ito? Ano bang ginagawa mo, Ivy? Gumaganti ka ba sa amin? Galit na ang boses nito at hindi na magawang maging kalmado. Ma'am, hindi ko gugustuhin na mawala kayo ni daddy kahit nagalit ako sa inyo. Sa wakas, nagawa niyang sumagot dito. Gusto lang ng anak ninyo na maging safe kayong mag-asawa. Sabay silang napatingin sa taong kakapasok lang ng mansyon. Bumalatay ang gulat sa mukha ng mami niya at naging salitan pa iyon sa kanilang dalawa ni Skyler. Ikaw? Ikaw ang kumuha sa anak at apo ko? Halos magkanda utal-utal pa ito. Inilibot nito ang paningin sa paligid. Sa tingin mo ba na ngayon ay mayaman ka na? Matatanggap ka na namin? Nakaramdam ng inis si Ivy sa mami niya. Pero hinayaan niya si Skyler na ipagtanggol ang sarili. Hindi ko kailangan ng pagtanggap niyo. Ang mahalaga sa akin ay si Ivy at ang anak namin. Kung hindi lang dahil sa anak niyo, wala kayo dito ngayon. Anito sa mami niya na mahinang natawa. Anong balak mo? Papatayin mo kaming mag-asawa? Bakit ko gagawin yun? Hindi ako kasing sama ng son-in-law niyo. Lola! Masayang lumapit ang batang si Matthew sa lola at yumakap. Pero tiningnan lamang nito ang bata. Lola, kilala ko na po ang totoong daddy ko. Tumingin pa ang bata kay Skyler. Aalis kami dito ng asawa ko. Ani ng ginang. Inutusan na muna ni Ivy si Merly na dalhin ang kanyang anak sa may dining, kaya ang naiwan ay siya, ang mami niya at si Skyler. Hindi niyo ba alam na hindi ligtas si daddy sa hospital? Tumawa lang ang kanyang mami. Paanong hindi? Mga doktor lamang ang nandoon. Hindi tulad dito na taong galit sa amin ng daddy mo. Pinagmasdan pa nito si Skyler.
Sa bagay, hindi nyo alam na ang pinagkakatiwalaan ninyong son-in-law. Gustong mawala ang asawa ninyo. Inamin mismo sa akin ni Miguel na gusto niyang mawala si Daddy dahil alam niyang madali niyang makukuha ang negosyo natin sa akin. Sinisiraan mo ang asawa mo. Tanging nasabi nito, kaya natawa na lang si Ivy. Tsaka niya pinakita sa mami niya ang video sa cellphone niya na pananakit ng kanyang asawa. Ayan, panoorin niyo kung gaano kabait si Miguel. Anya habang hawak ang cellphone at pinapanood sa kanyang ina. Yan ang lalaking pinagkakatiwalaan ninyo. Malaanghel kapag kayo ang kaharap, pero demonyo sa sarili niyang asawa. Ngayon sige, kung gusto niyong bumalik doon, bumalik kayo. Pero wag niyo akong sisisihin at sasabihin na hindi kayo binalaan. Tsaka niya tinalikuran ng kanyang ina para puntahan ang anak niya. Sumunod naman si Skyler kay Ivy. Mag-isang naiwan ng ginang sa living room na naisipang puntahan ng kanyang asawa. Ano to? May pinapanood sa kanyang video si Skyler. Hindi yun masyadong maintindihan ni Ivy. Pero sa tingin niya ay nasa isang bodega ang mga tao at may nagaganap na transaksyon. Kaninong bodega to? Tanong niya sa lalaki. Sa inyo. Mabilis na sagot sa kanya. Sino ang mga taong yun? Sila ang mga katransaksyon ng asawa mo. At ang mga nasa kahon, bawal na gamot yan. Ginagamit ang bodega nyo para sa bentahan ng bawal na gamot. Gulat na gulat siya sa nalaman. Napatakip pa siya sa kanyang bibig. Ibig sabihin, ginagamit ang negosyo nila para gumawa ng illegal? Ang mismong bodega nila? At wala man lang kaalam-alam ang kanyang mga magulang? Mami, Daddy, naglinis na po ako. Lumapit sa kanila ang anak, nakakatapos lang linisan ni Merly. Pilit nang umiti si Ivy sa bata, pero sa loob-loob niya, galit na galit siya. Galit siya sa pamilyang yun na niloko ang mga magulang niya at patuloy na niloloko. Anak, hintayin mo na lang kami ng daddy mo sa kwarto ha. May pag-uusapan lang kami. Bago sila iwan, humalik muna sa pisngi nila ni Skyler si Matthew. Kailangang malaman ni Mami ang tungkol dito. Siguro naman, sapat na yan para maniwala sila sa'yo. Tugon nito sa kanya. Tumango siya. Tsaka nila sabay na pinuntahan ng mami niya na hindi pa kumakain ng hapunan. Kanina kasi pinapasabay nila ngunit ayaw naman ito. Bago pumasok sa loob ng silid, pinagmasdan muna ni Ivy ang mami niya na hawak-hawak ang kamay ng walang malay niyang ama. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang magmulat ang mata ng kanyang daddy. Victor? Gulat na gulat ang kanyang ina. Nasaan tayo? Tanong nito sa asawa. Doon na siya pumasok sa loob ng silid. Aalis kami dito ng dad mo. Hindi namin kaya na makasama kayo ng lalaki mo. Inis na sabi ng kanyang mami. Lalaki? Litong tanong ng kanyang daddy. Nandito tayo ngayon sa bahay ng lalaking yon. Mayaman na siya ngayon. Pagkukwento nito sa asawa. Pero gusto ko munang malaman ninyo ang tunay na kulay ng mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. Anya sa mga magulang. Pinlay ni Ivy ang video na pinapanood ni Skyler sa kanya kanina. Yan ba ang bodega natin? Tango ang kanyang naging tugon. Ginagawang bentahan ng bawal na gamot ng mag-amang yun ang bodega ninyo, Daddy. Nagagawa nila yun ngayon dahil wala kayo. Ipinagkatiwala nyo kasi kay Miguel ang negosyo. Imbis na sa akin na anak nyo. At kahit naman nung una, hinahayaan nyo lang siya. Inis niyang sabi sa ama na hindi agad nakapagsalita. Ngayon kung babalik kayo, nasa sa inyo. Pero gusto kong malaman nyo na makikipaghiwalay na ako kay Miguel. At may mga magagamit ako sa kanya para sa paghihiwalay namin. Pinapanood niya rito ang pinapanood niya rin sa mami niya kanina. Matapos panoodin, kinuha na rin ni Ivy ang kanyang cellphone. Gusto ko lang maging ligtas kayo sa mga taong yun. Pero mukhang kayo mismo ang may ayaw. Palabas na siya ng silid nang biglang pumasok sa loob si Skyler. Gusto lang ng anak ninyo na safe kayo. Ayoko sanang nandito kayo pero mahal kayo ng anak nyo. At ayoko maging malungkot ang babaeng mahal ko. Napaglayo nyo man kami noon, pero ngayon ay hindi na. Pinauna na siya ni Skyler na lumabas. Sumunod naman siya rito at iniwanan dito ang kanyang mga magulang. Yung lalaking gustong patayin ng asawa ninyo ay tauhan ng son-in-law nyo. Tsaka iniwan ng mag-asawa sa loob ng silid. Nagkatinginan sina Victor at si Shena. Kinabukasan,
ay inaasahan ni Ivy ang pag-alis doon ng kanyang magulang. At dahil okay na ang daddy niya, ay aalis na talaga ang mga ito. May lungkot niyang pinagmasdan ng dalawa habang yakap-yakap siya ni Skyler. Matapos umuwi saglit sa kanilang bahay, nagtungo ng mag-asawang Victor at Shena sa kumpanya, kung saan may sumalubong sa dalawa na isa sa mga empleyado. "Sir, buti po'y okay na kayo. Nitong mga nakaraang araw po kasi kung sino-sinong tao ang kausap ni Sir Miguel at madalas po sa bodega ng kumpanya ang usapan." Nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi na nila binigyang tugon ng sinabi ng empleyado. Bagkus, pumasok ang mag-asawa sa loob ng kumpanya. Magkasamang tinungo ng mag-asawa ang opisina ni Victor kung saan pagpasok ng dalawa, gulat na gulat si Miguel at ang ama nito. "Dad, akala ko kung sino nang kumuha sa inyo. Ngunit halatang halata ang pamimeke dito." Pilit na lamang nang umiti ang mag-asawa, lalo na nung kunwaring may tatawagan si Miguel, kaya iniwan na muna sila. Kaagad na nagpunta ang mag-asawa sa kanilang bodega, kung saan hinanap din ng dalawa kung saan makikita ang mga kahon. Doon nga nakita ni Victor at Sheena ang mga bawal na gamot na nakalagay sa kahon at maraming box yun. Napatingin si Sheena sa asawang si Victor. Sunod-sunod na napamura ang Ginoo dahil sa kanilang nalaman. Kung ganun, may nangyayari na palang ganoon pero wala siyang kaalam-alam. Kailan yun nagsimula? Noong nakarate siya sa hospital? O noong sinimulan niyang pagkatiwalaan si Miguel pagdating sa kanyang negosyo? "Victor!" Napahawak ang Ginoo sa kanyang dibdib kaya kaagad na nilapitan ng asawa. "Tumawag ka ng pulis! Tumawag ka!" Utos nito kay Shena. Agad na dinayal ng ginang ang numero ng pulisya para i-report ang tungkol sa mga bawal na gamot. Mabilis naman na nakarating ang mga pulis at nakumpirma ng mga ito na bawal na gamot nga ang mga iyon. Pero nagulat na lang ang mag-asawa na kasamang dumating ng mga pulis ang kanilang anak na si Ivy at ang dati nitong kasintahan na si Skyler. "We're just here para makasigurado na hindi kayo huhulihin," ani Ivy sa kanila. "Sila Miguel, huwag kayong mag-alala. Pinuntahan na ng pulis ang mag-amang yon. Hindi sila makakatakas at may ebidensya din na binigay si Skyler laban sa kanila." Dagdag pa ng anak nila. Nagkatinginan ng mag-asawang Shena at Victor. Kaagad na nilapitan ni Shena ang anak upang yakapin. Naluluha ang ginang. Ganoon din ang Ginoo na hiyang-hiya sa kanyang anak. "Aalis na po kami ni Skyler," ani Ivy matapos siyang pakawalan ng ina sa pagkakayakap. "We're so sorry anak. Patawarin mo kami." Bago sila tuluyang umalis ni Skyler, muli pang pinagmasdan ni Ivy ang kanyang mga magulang. Kung ayaw pa rin ng mga ito kay Skyler, wala na siyang magagawa pa laban doon. Pero siya, si Skyler ang gusto niyang makasama at mabuo ang pamilya nilang dalawa. Samantala si Miguel at ang ama nito, patakas na nang biglang dumating ang mga pulis. Hindi nila alam kung paanong nalaman ng father-in-law niyang tungkol sa ginagawa nila. Pero hinala niya, baka may alam si Ivy, kaya ba bigla itong nawala? "Bakit kami ang huhulihin ninyo? Kung hindi sa bodega namin nakita?" Tanong pa ng ama ni Miguel sa mga pulis dahil kasalukuyan na silang pinoposasan. "Tama ang daddy ko. Bakit?" Sa inis ng mga pulis ay pinanood ng isa sa mga ito ang kuha ng video na ang mag-ama ang naroon. Nagsisisigaw naman ang ilaw ng tahanan na wag hulihin ng kanyang mag-ama. Ngunit wala yung nagawa. Tuluyang binitbit ng mga pulis ang mga ito. "Pero sino? Sino ang tumulong sa asawa mo?" Tanong kay Miguel ng daddy nito. Napailing na lang ang lalaki dahil hindi niya rin maisip kung sino nga ba ang pwedeng tumulong sa kanyang asawa. Napangiti naman si Ivy matapos ibalita ni Skyler sa kanya na nahuli na si Miguel at ang ama nito. "Nandito ang daddy mo?" Dumaan muna sila sa isang private cemetery. Dinalaw na muna nila ang mga magulang ni Skyler. Doon siya pinakilala ni Skyler sa mga magulang bilang mapapangasawa ng lalaki. Pero agad din silang umalis dahil sa kanilang anak na alam nilang naghihintay sa kanila. "Hindi pa ako nakakaganti sa lalaking yun sa ginawa niyang pananakit sa'yo." Napatingin siya kay Skyler. "Anong gusto mong gawin?" "I'll visit them. Sila ng ama niya para malaman nilang talo na sila." Ngiti na lang ang naitugon niya sa sinabi nito. "Sasamahan kita." Mas lalo patuloy itong napangiti.
Mommy, Daddy! Ang anak nila ang sumalubong sa kanila ni Skyler. Sabay nilang niyakap ang bata. Pero napabitaw siya sa pagkakayakap sa bata at napatingin sa kanyang likuran nang mapansin na nakatingin ito sa may bandang likuran nila. Mom? Dad? Gulat niyang sabi nang makitang nandoon ang kanyang mga magulang. Naramdaman na lang ni Ivy ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Dahil alam niya na sa mga oras na to, nasa side niya ng mga ito. Patawarin mo kami, anak. Pareho siyang yakap ng kanyang mga magulang na mula pa noon, gustong-gusto niya nang maramdaman ang kanilang pagmamahal. Kasama nilang dalawa ni Skyler na dumalaw sa kulungan ang kanyang magulang. Pagdating doon ng daddy niya, ay isang malakas na suntok ang ipinagkaloob nito kay Miguel na ngumiti lang. Akala ko ikaw ang tamang lalaki para sa anak ko. Ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Tawa lang ang naging tugon nito sa daddy niya. Napatingin pa si Miguel sa ama nito na napapangiti lang din. Tila ba tuwang-tuwa ang dalawa sa reaksyon ng daddy niya ng mga oras na iyon. Dahil utu-utu kayo, nauto namin kayo ni Dad. At ngayong alam nyo na, huli na. Nasaktan ko na ang anak nyo. Kay Skyler naman ito nakatanggap ng suntok. Teka, sino ba to, tito? Wala nga palang alam si Miguel tungkol kay Skyler. Oo nga, alam nito na buntis na siya noon. Ngunit hindi naman kilala ang ama ng bata. Skyler Revendes, Matthew's father. Mas natawa si Miguel. So ikaw ang tumulong kay Ivy? Dahil duwag ang babaeng yan? Kaya pala biglang nagkaroon ng lakas ng loob at nawala. Ikaw pala. Nagpatuloy ito sa pagtawa. At sisiguraduhin ko rin na mabubulok kayo rito sa kulungan ng ama mo. Natigil na ito sa pagtawa. Baka nakakalimutan mo na ako pa rin ang asawa ni Ivy. Kaya kabit ka lang. Pangaasar naman ito. Soon to be ex-husband. Pinakita niya kay Miguel ang video ng mga pananakit nito sa kanya na makakadagdag pa sa kaso nito. Mapapawalang bisa ang kasal ninyong dalawa at sinisigurado ko yun sa'yo. Natahimik ang lalaki habang si Skyler naman ay napangiti. Bago pa tuluyang uminit ang ulo ni Skyler, niyaya niya na itong umalis doon. Sa kanilang pag-alis, kasama na rin nila ang mga magulang niya na gustong dumalaw sa apo nila. Iho, sana wag mong ilayo sa amin ang asawa ko ang aming anak at apo. Pakiusap ng kanyang mami. Hindi ko yun gagawin, mama. Kung maipapangako ninyong hindi na kayo gagawa pa ng kung ano. Nangangako ako, iho. Nagkatinginan sila ni Skyler. Parehong napangiti. Mommy, Daddy! Pag-uwi, sinalubong sila ni Matthew na kasalukuyang binabantayan ng Yaya Merly. Napatingin ang bata sa lolo at lola. Hindi pa rin sanay si Matthew sa pagdalaw ng kanyang mga magulang. Pwede ka ba naming mayakap ng lolo mo? Mabilis namang lumapit ang bata sa mami niya at yumakap. Kitang-kita ni Ivy ang saya sa mukha ng ina niya, maging sa daddy niya na sunod na yumakap sa apo nito. Maraming salamat, iho, na pinapalapit mo pa rin kami sa kanila. Ani kay Matthew ng magulang ni Ivy. Sila-sila na lang dahil ang mag-ina niya nauna na sa dining. Mahal po kayo ng mag-ina ko kaya wala ko nagagawa. Hindi pa rin kami makapaniwalang mag-asawa na sa kabila ng pangahamak namin sa noon at pagsira sa inyong dalawa ng aming anak. Nagawa mo pa rin kaming tulungan. Maluha-luha si Shena, maging ang asawa nitong si Victor ay hindi makatingin kay Skyler. Masaya ako marinig sa inyo yan. Pero sana malaman nyo na sa sandaling may gawin kayo. Hindi ako. Hindi, iho. Wala kaming kahit anong gagawin. Hindi dahil sa mayaman ka na kaya kami nagkakaganito. Kundi nakita namin kung gaano kakabuting tao. Na kaming nang api sa'yo, tinatrato mo pa ring maayos sa kabila ng ginawa namin. Sabay-sabay silang napatingin sa mag-inang papalapit. Saya ang makikita sa mukha ni Skyler dahil si Ivy at ang anak nila ay ang matagal nang kulang sa buhay niya na ngayon tila ba kumpleto na. Kaya nga ang gusto niya, mapabilis ang proseso ng lahat ng sa ganoon, sila naman ni Ivy ang maikasal. At dahil sa ibang bansa kinasalang dalawa, ay nangyari nga ang kanyang nais. Mabilis na naproseso ang divorce paper ng dalawa. Malaya na ako. Tuwang-tuwa ito habang hawak ang papel na nagsasabing hindi na nito asawa si Miguel. Pinagmasdan lang ni Skyler ang babaeng mahal niya. I can marry you now. At napaayos ko na rin ang mga papers ni Matthew. Ako na ang daddy niya. Puno ng pagmamahal siyang tinignan ni Ivy.
hanggang sa hindi na nito napigilan ng sarili. Eto na mismo ang humalik sa kanya. Akmang mauuwi na sana sa kung saan ang halikan nilang dalawa. Kaso nga lang, biglang dumating ang mga magulang nito. Mabilis tuloy siya nitong naitulak ng mahina. Natawa naman ang mga magulang ni Ivy sa ginawa niya. Maging siya ay ganun din. No need to be shy, daughter. Pangaasar pa dito ng ama. Mas lalo tuloy na mula ang babae. Mommy, Daddy, nandito na po ako. Sabay-sabay silang napatingin sa batang kadarating lang kasama ang Yaya Merly. Lumapit sa kanila ni Ivy ang kanilang anak, dala ang test paper nito na palagi namang perfect. Wow, ang galing-galing naman ng apo namin. Halos sabay na sabi ng mga magiging biyanan niya. Binuhat na lang niya ang bata. Proud na proud siya sa anak. At dahil doon, hindi na siya makapaghintay pa na makasal na silang dalawa ng mami nito. Pero pasasaan ba at matatapos na rin ang mga preparations. You may kiss the bride. Sa wakas, natupad na ang pangarap ni Skyler na maikasal sa babaeng pinakamamahal niya. Kahit na pinaglayuman silang dalawa, muli pa rin silang nagtagpo sa tulong ng kanilang anak. Sa harap ng kanilang mga bisita, buong puso niyang hinagka ng babaeng mahal. Palakpakan ng kanilang narinig at ang pinakamalakas na palakpak ay mula sa magulang ni Ivy at sa anak nila. Pero kung nasaan man ang mga magulang niya, alam niyang masaya ang mga ito para sa kanya. Matapos ang kasal, ay syempre honeymoon na hindi niya mapapalagpas. Kaya nag-leave na muna siya sa kumpanya para ma-spend ang kanyang time kasama ang kanyang asawa. Hindi rin mawawala ang kanilang anak na ayaw pa iwan. Kaya ang ending ay kapag tulog ito, doon nila nagagawa lahat ng bagay. Naayos lang naman sa kanya dahil hindi lang siya kay Ivy kailangang bumawi, kundi pati na rin sa anak nila. Kung hindi mo ko nakita pa, anong mangyayari sa'yo? Tulog ang kanilang anak noon habang silang mag-asawa, pinagmamasdan ng sunset sa tabi ng dagat. Hindi ako mag-aasawa. Napaharap si Ivy sa kanya. Napangiti na lang siya sa naging reaksyon ng kanyang asawa. Hinaplos ni Skyler ang pisngi ng asawa. Napapikit naman ito at dinama ang kanyang haplos. Kung hindi ikaw ay wag na lang. Nagmulat ito ng mata. Nagkatitigan ang mga mata nila hanggang sa hindi niya napigil ang sarili. Hinagkan niya ang labi ng asawa. Palalim na nga sana yun. Mabuti na lang at naitulak siya nito. Mamaya na. Napangiti na lang siya sa narinig. Bumalik na rin silang mag-asawa sa kanilang kwarto. Pagkatapos ng kanilang honeymoon, bumalik na rin si Skyler sa trabaho. Hinding-hindi naman makakalimutan ni Ivy ang mga memories nilang mag-asawa sa kanilang honeymoon. Dahil ngayon, ay kinasal na siya sa lalaking mahal. Hindi tulad noon kay Miguel, na dahil gusto ito ng mga magulang niya at sa negosyo lamang. Pagdating nga pala sa mag-ama, hindi na siya nakikibalita. Basta alam niya, mabubulok na sa kulungan ng mga ito dahil tungkol sa bawal na gamot ang kaso't iba pa. At kung saan sila nakatira ngayong mag-anak, syempre, doon sa village kung saan nagsimula ang lahat at unti-unti silang nabuo. Sa village na may playground kung saan nakita ni Skyler ang anak nila, na naging susi raw para malaman itong nakabalik na siya. Kaya nga masasabi niya talagang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Nang umagang iyon, matyagang hinihintay ni Ivy ang kanyang mag-ama. Mukhang may dinaanan na naman ng dalawa. May good news din kasi siya sa mga ito. Sana naman ba kayong galing na dalawa? Anya, nang makapasok na ang mga ito sa dining area. Sa playground lang po, Mami. Tumambay lang kami saglit ni Daddy. Ngumiti lang sa kanya ang asawa. May surprise kasi ako sa inyo. Lumapit siya sa mag-ama na nakatago sa kanyang likuran ng dalawang kamay. Ano po yun? At para hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang mga ito, ipinakita niya na ang PT na ang resulta ay positive. You are... Mababa na agang sobrang kasiyahan sa boses nito, habang ang kanilang anak walang kaalam-alam sa nangyayari. Kaya siya nang nagpaliwanag sa bata. Mommy is pregnant. Magkakaroon ka na ng kapatid. Tulad ng daddy nito ay halos magtatalo ng kanyang panganay. Napangiti na lang si Ivy. Anong nangyayari dito? Dumating pa nga ang kanyang mga magulang. Buntis po si Ivy. Magkakaroon na ulit kayo ng apo. Hindi makapaniwala siyang tinignan ng kanyang mami. Naluha na lang si Ivy, lalo na nang lumapit ito sa kanya
at siya ay yakapin, habang ang daddy niya naman tinapik sa balikat si Skylar. So, let's celebrate. Sumakto pa nga raw na may dalang pagkain ng mga ito. Nang tanghaling yun, sama-sama silang masayang nagtanghalian. Kasabay nila si Yaya Merly at ang driver ni Skylar na itinuring na rin nilang pamilya. Habang ang mga magulang naman ni Skylar ay alam niyang ginagabayan sila. Dahil kahit wala sila, ang mahalagay ramdam nilang mag-asawa ang presensya ng mga ito. Babae ang naging pangalawang anak nila ni Skylar, Miana. Yun ang naisip niyang ipangalan sa kanilang anak na nagustuhan na rin naman niya. At si Miana ay naging katulad ng kuya at daddy nito na mahilig tumambay sa playground ng kanilang village. Kaya ang naging banding nilang pamilya ay tuwing linggo doon sila tumatambay. Dahil ang playground na yun ay hindi lang basta laruan ng mga bata. Yun ang nakatulong para mabuo ang kung anumang nasira. Lugar na parte ng kanilang buhay at hindi malilimutan. Minsan nga napapaisip si Skylar, paano kung hindi niya nakita ang anak ng araw na yun na mag-isa sa playground? Nabuo kaya sila? Pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, sama-sama na silang pamilya. At ang asawa niya na ngayon si Ivy at hindi na ex-girlfriend. Isa na silang masayang pamilya na nagmamahalan na walang sino man na makakasira. Dahil ang kung sino mang susubok na manira, sisiguraduhin niya na may kalalagyan.